Magandang umaga po sa ating mga tagapanood at kami po ngayon ay nasa bahagi ng Sagip Bundok, Sagip Buhay Project ng Bayan ng Angono. Kaya ang mga tanim pong ito ay bahagi ng proteksyon natin para sa lower portion ng bayan para at least ito ay magsilbing buffer. The Angono Upland Project, Sagip Bundok, Sagip Buhay. Pero hindi po ito isa sa mga topic nating i-discuss ngayon, kundi ang may kinalaman sa ating Lakbay Pinoy, ang Angono Lakeside Park. Sadyang marami pong sikat na magagandang tanawin sa Pilipinas. Sa kagustuhan nating mapuntahan ang mga iyon. Talaga naman pong gumugugol tayo ng malaking oras, enerhiya at pera. Pero paano naman po ang mga kababayan nating walang sapat na resources para maglakbay sa mga lugar na ito? Saan sila pwedeng mamasyal? Dito nakakatulong kahit paano ang mga tinatawag nating local parks, mga mumunting lugar sa ating mismong pamayanan kung saan tayo pwedeng makaranas kahit ng kaunting kapahingahan, relaksasyon at kasiyahan. Sa aming bayan ng Angono ay may nade-develop po kaming isang pasyalan na kinagigiliwan na ng ating maraming mamamayan. Saglitan po natin ang lugar na ito at alamin ang ilang pagbabago ng naisagawa rito para mas maging lehitimong pasyalan ng ating bayan. Lakbayin ang magandang Angono Lakeside Park. Bagamat matagal nang pinapasyalan ng mga taga-Angono ang tinatawag ngayon na Lakeside Park, dito lamang 2004 ito formal na kinilala sa ganoong pangalan. Ito ay sa pamamagitan ni Mayor Jerry Calderon na nasa huling yugto na ng kanyang ikalawang term bilang punong bayan noon. Katunayan, aaminin ng mga matagal na sa Barangay San Vicente kung saan naroon ang Lakeside Park na ito na hindi lamang sa tawag umunlad ang nasabing pasyalan. Hayaan natin ang ating host at Angono Mayor na mismo ang magbigay ng paliwanag dito. Ang ating pong kilalalagyan ngayon ay Angono Lakeside Park at ito po ay isa sa magagandang programang isinagawa natin sa bayan ng Angono na dati-rati po ito yung mga pinagtatapunan ng basura, na dati po ito po ay mga taguan ng kriminal, na dati-rati po ito po ay walang isang maliwanag na direksyon tabing dagat na punong-puno ng mga naka-squat sa baybayin. Subalit, sa programa po natin bahagi ng Angono Dream, ay tinransform po natin ito at isinagawa para ang ating mga mamamayan ay magkaroon ng tatawaging Angono Lakeside Park, na kung saan ang dagat ay maging pasyalan, ang dagat ay maging lugar ng pagtitipon ng ating mga mamayan at ang tabing dagat ay maging sentro na kung saan ang mga kabataan, ang matatanda at ang ating mga magulang ay magkita-kita para makasaksi na kaya palang i-transform natin at iayos ang dating maduming lugar sa isang kapaki-pakinabang na pasyalan. Sa pakikipag-ugnayan sa Laguna Lake Development Authority, sa ating pong tanggapan ng ating Pangulo at ng ating Governor at Congressman ng lalawigan ng Rizal, Governor Inares at Congressman Duavit at DPWH, ang pamahalaan lokal po ay nagsagawa ng ganitong gawain para ipakita kung paano natin minamahal ang baybaying dagat ng Angono. Halina po kayo, pasyalan natin ang iba't ibang lugar meron ang tabing dagat na ito. Madaling mapuna ang kalinisan ng Angono Lakeside Park. Mula pa lamang sa pangunahing kalye ng park, halos wala ka nang makitang nakakalat na basura sa paligid. Masugid ang pagbabantay ng mga natukahang pangalagaan ito para matiyak ito. Siyempre, gayon din ang pakikiisa ng mismong taong bayan para manatili itong malinis. Nananatiling ang dating parola nito ang pangunahing landmark ng Lakeside Park. Pero siyempre, higit na pinalaki, pinatayog at pinaganda ito. Ang ikalawang palapag nga nito ay ginawa na ring opisina ng in-charge sa park, kaya mas madaling mabantayan at mapangalagaan ito. Ang ikatlong palapag naman nito ay siyang paboritong gamitin ng mga pangkat na gustong magkaroon ng programa. Sa dakong kanan nito mula sa pagpasok ay may mga malilinis na perimeter benches at maliliit na open cottages na masarap pagpahingahan. May sapat din itong bakanteng lugar para sa picnic at iba pang gawaing panggrupo. Ngayon din para sa parking ng sasakyan. May munting palaruan ito na tiyak na kinasisiyahan ng mga bata at kabataan, kahit nga ng maliliit na pamilya. Natutuwa kami kasi
Madalas kaming mamasyal dito, tapos ngayon, mas pinaganda siya. Mas natutuwa yung mga bata kasi mas maraming mga palaruan, gano'n. Sa dakong kaliwa naman ng park, naroon ang bagong landmark nito, ang isang sculpture ng isa pang sumisikat na simbolo ng Angono. Ito ang mga sirena ng Laguna Lake. Malinis din at pinturado pa ang perimeter fence ng parke sa tabi ng Laguna Lake. Mula rito ay muling makikita at madarama ang bukana ng Laguna Lake. Gayun din ang iba pang magagandang tanawin na makita rito. Yan lamang ito sa makikita ninyo na bukod sa baybaying dagat na mayroong mga palaisda ang maliliit, ay ang mga tinatawag natin mga tagak na mga makikita nyong ibon dito sa baybaying dagat. Subalit may mga panahon, mula mga panahon po ng Pebrero, Marso, ay lumilito yung mga migratory birds na yan. Panoorin natin, naglulundagan, nagliliparan, naghahabulan. Sa ganda, meron ang kapaligiran. Walang hindi matutuwa ang tao at ang ating mga lamang hayop pang kapaligiran. At meron ding mga gantungan ng ating mga bangka na kung saan ang mga mangingisda ay dito dumadaong. At ito'y bahagi ng ating isasaayos na fishport at fisherman's wharf. Meron ding sa bandang ito ay matatanaw mo ang Makati, ang Pasig, kitang-kita ang building. At sa bahagi ng bayan ng Angono, buhay na lawa, buhay na mga pangingisdaan. At ang ating pong kapaligiran ay balanse. Nakitang-kita natin na dapat pagmalasakitan. Tinatawag nating port ay meron doong mga namimingwit. Pamilya, mga kabarkada na nabibigyan ng pasyalan sa kabila ng maraming mga mall sa mga palibot ng ating mga kabayanan at kasyudadan, ay dito sa maliit na lugar na ito ng Angono ay mayroong magandang pangisdaan na mamaglilibangan. At ang mga bandera na yan ay nagsisilbing gabay na hindi pwedeng lumampas ang mga nagkakangkong, at ang tubig na nakikitang open ay pamangkaan, pamingwitan, para nang sa ganun ay merong disiplina ang ating mga taong involved dito para ang lahat ay makinabang sa inang kalikasan. At ang ganda ng ating karagatan ay makikita nyo kasama ang kaunlaran sa mga lugar ng Pasig, ng Makati. At dito sa view ng Angono ito sa Lakeside Park ay makikita ninyo ganoon na rin ang mga fireworks sa MOA pagka-araw na ito ay sinasagawa. Talaga nga namang ang malinis na tubig at pangpang ng Angono Lakeside Park at ang magagandang tanawin sa dako pa ng Laguna Lake ay mabisang nang-aakit sa marami nang dumadayo dito. At actually, kaya first time kong napunta dito, parang nag-spend lang time, nagsunundo kong anak ko. Pero nadarama ko na parang napakaganda tong site na to at yung sa lugar na to. Ano naman po ang pinakagusto niyong parte nitong park? Ano siya, parang feeling ko ay fresh air ang aking nasimoy, ba tipong ganon. At ikaiba sa mga regular kong mga nakikita. Kasi mahilig ako sa tulad ng ganyan may tubig o dagat man yan. Gusto ko nga mag-boating eh. So pinaplano ko by next Saturday. Talagang malinaw ang plano ng administrasyon ni Mayor Calderon para patuloy pang ma-develop ang park na ito. Ang mga nagawa na nila rito ay patunay na mabisa ang estratehiya ng kanyang pangkat na palalawigin na lamang. Nakatulad sa park na ito na patuloy na inaayos na meron pamingwitan, meron mga kangkungan at patuloy na isinasaayos para higit na tayo ay meron pasyalan at pwedeng pagpahingahan. Pwede talagang pagpahingahan ang park na ito. Kaya rest muna tayo bago magpatuloy sa pagpasyal natin dito.